Good morning! Late na akong makabangon ngayon kasi nga na po ito kay Simon. Iyak kasi siya ng iyak kagabi. Ganito siya ka-sweet kapag kagising nga namin. Nag-good morning, tas nagkahagad kiss talaga siya. Hindi mo na siya kailangan sabihan. Dahil nga dito ka nagising parang gutom na gutom yung pakiramdam ko na lumabas at pumunta sa kusina. Kinuha ko na agad-agad yung thermos at saka ko naman tinimpla tong Tokyo Coffee. Ito ay pinapaship na lang sa akin dito sa Baguio. Hindi ko na rin kasi siya naasikaso nung last na umuwi kami. Hindi ko na rin talaga naalalang bumili kaya nga pinadeliver ko na lang dito. Itong Tokyo Coffee ay ito yung first time na kape na natikman ko na pwede pa rin nilagyan ng chia. Kaya nga kapag kinakape ko ito, matagal akong busog. Kaya nga kahit hindi na ako magkanin ng breakfast ay okay lang. Pero nga ngayon ay may nagbigay nga sa akin ng ube pandesal na to na binili nga sa Calajo Food House. Masarap nga siyang isawsaw sa kape kaya nga isinabay ko na lang din. Pagkatapos ko nga makain yung isang tinapay, kala ko nga talaga okay na kasi nga lang, kanina ko pa nalilimon tong balot na to, kala ko kaya ko siyang tiisin na hindi kainin. Ito nga ay binili namin sa Fairview kagabi at super okay yung tinda ni Kuya. Talagang balot sa puti. Kayo ba? Anong mas gusto niyo sa balot? Ako kasi mas gusto ko yung ganito, yung balot sa puti. Yung hindi nakahiwalay yung sisiw doon sa may yellow. Kasi nga mas malasa ito para sa akin. Tapos wala talagang sayang. Kapag kasi balot sa puti, makakain mo talaga yung color white na matigas. Ang problema nga lang kasi hindi ko alam tumingin ng ganito. Meron yung sinasabi si Kuya kagabi na kapag ka nga daw ata medyo mas magaan yung balot or hindi ko na maalala kung mas mabigat din yung balot sa puti. Siya ang ginawa nga niya, hiniwalay niya yung balot para sa mga bata na medyo mas maraming yellow at palitang sisiw. Tapos hiniwalayan niya din naman ng para sa amin na balot sa puti na talagang ganyan yung itsura. Ito ang nabili namin is 30 pesos na samantalang nung nagtitinda kami ng balot 18 pesos ata yung tinda namin nun ni Mister. Pero nung nagtitinda kami nun pinapapili na namin na sa bibelan namin ng fresh na balot bago namin lutuin yung talagang balot sa puti. Tapos tanghap mag-agahan tumagam ako kanina, tulog pa nga tawa ko at malalim nga talaga yung tulog ko kaya hindi na nila ako ginising. Si Mister na din ang naghugas ng mga pinakainan namin kahapon at saka nagdinis nga dito sa may playground ni Simon. Ang saya lang pag may mister ka na hindi inaasa sa'yo ang lahat ng gawaing bahay, di ba? Kaya nga nung nalito ko at nahihirapan siya malinis sa loob, kinuha ko na lang muna si Simon para makapaglinis siya ng maayos. Nung matapos nga siya, itinawag niya na lang din si Simon para nga matanggal din yung pagod niya. Inilagay na lang din namin yung binigay ni Mama na carpet para nga medyo mabago naman yung itsura ng sala. Fast forward nga ng hapon, naburyong talaga kami. Ang gulo-gulo kasi ng buhay namin tuwing Monday to Friday, parang naging routine na din namin na nasa labas kami, ganyan. Wala nga, hindi kami makalinis sa labas, hindi kami makapagsampay kasi nga umuulan. Inay ko ang gayain, tumagam ako na mag-merienda dun kila Ate Ann at pumayag naman agad sila. Dito kasi kila Ate Ann ay kompleto na may french fries, may mga siomay, fishball kikya, mga 1-day-old ganyan. Ang paboritong binibili dito ni Simon ay yung french fries tapos palalagay ka ng maraming cheese powder. Dito nga sa store nila Ate Ana, ikaw ang magtitimpla ng sarili ninyong fries. Yung halagang 50 pesos nga ay marami na. Ako naman ang binabalik-balikan ko rito bukod yung masarap na timpla ng host ni Ate Ann, yung kanilang Japanese siomay. Yung Japanese siomay nila dito ay mas masarap kapag syempre para sa akin na kapag ang piniprito. Tapos masarap ilagay yung chili oil na gawa din mismo nila Kuya Japs. Dito nga lang ang pwesto nila mismo sa may silong din ng transient house na pinaparentahan din nila. Meron din silang sariling grocery store. Kaya nga kung aakyat kayo dito sa Baguio, dito na kayo tumuloy sa may transient house ng hipag ko. Hindi talaga kayo mapapaya, hindi namin ipapahiya yung mga pangalan namin. Talagang super linis, super luwag at super mura yung transient nila dito at hindi ka rin mahihirapan kasi nga may grocery store na sa baba, may bilihan ng merienda at higit sa lahat, may parking.